Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin po ang ating Panginoon. So, ang inawit po natin, mga kapatid, kanina, isa po yan sa pinaka-mainam na illustration na ginagamit ng Biblia kung sino tayo at kung sino ang Diyos sa atin. The potter and the clay. Merong mga iba pang mga illustration patungkol sa kung ano yung relationship natin sa Diyos. Kagaya ng the shepherd and the sheep, ang pastol at ang kanyang mga tupa. Pero para sa akin, kung uunawain natin talaga yung kabuuan ng istorya ng ating buhay, mga kapatid. Napaka-eksaktong illustration para i-interpret kung sino tayo sa Diyos at kung sino siya sa atin sa pamamagitan po ng illustration. Nung inawit po natin kanina, the potter and the clay. Ang magpapalayok at ang hindi palayok, ang magpapalayok at ang yung clay, putik, luwad. Ayan. Okay, sabi kasi sa kanta, mga kapatid, parang nag-a-ask tayo sa Panginoon na call me, guide me, use me, choose me, ganyan. So, it's all right. Talagang dumarating sa buhay natin na talagang nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon at parang hinihiling natin sa Lord na tawagin tayo, gamitin tayo, i-molde tayo, ayusin ang buhay natin. But the truth is, mga kapatid, doon sa illustration ng potter and clay, ng magpapalayok at ng luwad, mga kapatid, the clay, yung putik, hindi po talaga siya nag-a-ask doon sa magpapalayok na dumadaan yung magpapalayok doon sa mga kaputikan, biglang sabi ng putik ay, ako ang gawin mong palayok. So walang ganon. Sa katotohanan, mga kapatid, ang Diyos ang nagdesisyon na ang magpapalayok ang nagdesisyon na dumampot ng putik at imolde ang putik sa gusto niyang gamit. Whether, sabi ng Biblia, whether ito'y sa isang gamit na noble or ito'y imomolde niya sa isang gamit na ordinaryo lang. Ang may desisyon nun, sino? Ang magpapalayok. Ang potter. Bakit natin sinasabi? Kasi ito yung pinag-aaralan natin, mga kapatid. That our salvation, everything in the life of an elect of God, actually is the sovereign rule or sovereign decision of our Father. Yung naglikha sa atin, yung nagmolde sa atin. Now in the process, habang naiintindihan natin, habang nagbabasa tayo ng Biblia, habang nauunawaan natin, dahil tayong binigyan ng kamalayan ng Lord, dumarating talaga sa buhay natin, mga kapatid, na nag-a-ask tayo sa Lord. Because sa ilang pagkakataon, nakikita natin na pag tayo'y nagkakasala, pag tayo'y parang napapalayo sa Diyos, pag tayo'y parang napapariwara, merong Holy Spirit na nagpapaalala sa atin, "Oy, anong ginagawa mo?" And then because of that, because God has given us free will, but that free will is under the sovereignty of God, under His determinate na pangunguna, sovereignty, tayo'y nagpapasawag sa Lord, "Yes, Lord, nagkamali ako, nagkasala ako. Lord, baguhin mo ko, ibalik mo ko ulit sa dati kong kalagayan.
Hayaang maramdaman ko uli ang kaligayahan ng aking kaligtasan. Yun ang naranasan ni King David nung sinulat niya yung psalm na kinakanta natin, Create in me a clean heart. Natatandaan niya yan? Oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit in me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Diba? Yung kinakanta natin, Psalms yun. Nakasulat yun sa Biblia, sa aklat ng mga awit. Sinulat yun ni King David. Yan yung karanasan niya. Sa mga panahon, yung kinukwento ko sa inyo na napapariwara siya. Nanilip, sinipihan yung sinilipan, nabuntes, pinatay yung asawa. Yan yung panahon na yun. Nung hindi na maramdaman ni David kung sino siya, kung ano yung kalagayan niya sa Panginoon. Okay? So ang Biblia, mga kapatid, ay nagpapakita ng katotohanan kung sino tayo at kung sino ang Diyos sa atin. Okay. We are still in our theme, More Than Conquerors in Christ. Chapter 1, which is the plan of God, God's work of salvation before the creation of the world. Ang pinag-aaralan natin ay ang trabaho ng Diyos, tinrabaho niya, wala pa ang sanlibutan. Meaning, nag-iisip ang Diyos, nagpaplano na, meron na siyang gagawin, alam na niya kung anong kanyang gagawin, alam na niya kung anong mangyayari, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. At kabilang sa mga plano niya, mga kapatid, ay ang iyong kaligtasan. Kaya ang kaligtasan mo, kung ikaw ay isa sa binanggit kanina, hinirang, kinilala, itinalaga ng Diyos, of which yung pinag-aaralan natin, kapatid, assured ka talaga, secured talaga ang iyong kaligtasan. Kailangan mo lang maintindihan ito, kailangan mong maunawaan, dahil ang kaunawaan na iyon ay ang iyong magiging kakayanan or enablement para una, pasalamatan mo ang Diyos. Dahil naunawaan mo ang kanyang plano. Pangalawa, umayag ka sa mga gusto niyang mangyari sa buhay mo. Kung mananampalataya ka kasi, kung ikaw ay hinirang, kinilala, itinalaga ng Diyos, at naintindihan mo yon, kapatid, nangyayari sa iyo yung kinakanta natin kanina. Pumapayag ka, mold me, use me, call me. Pumapayag ka, ibinibigay mo talaga ang sarili mo. Kung naiintindihan mo. Pero kung hindi mo naiintindihan, you cannot be like Christ. Si Jesus Christ, taglay niya ang kaligayahan dahil naiintindihan niya, kaya payag siya. Ano man ang ginawa sa kanya, payag siya. Sinampal, dinuraan, nilagyan ng koronang tinik, tinadyakan, pinagbuhat ng mabigat na kahoy, pinako sa cross, naubos ang dugo, namatay doon, payag! Bakit siya pumapayag? Naiintindihan niya. Tayo, bakit konting utos sa atin? Bakit kung gagawin niya? Bakit hindi tayo payag? Mababaw ang ating pagkaunawa kung sino tayo sa Diyos. Kung bakit tayo hinirang, kung bakit tayo kinilala, at kung bakit tayo itinalaga. Yun ang pinag-aaralan natin, mga kapatid. Because today, we will study about sufferings. Pagdurusa. Yan. Kala ko ba, Pastor, ang pangako ni Jesus Christ, sinabi niya sa John, I have come
John 10:10b, I have come that you might have life and have it more abundantly. Sa Tagalog, naparito ako upang bigyan ko kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kala ko ba, Pastor, ganap? Kala ko ba, Pastor, kasiyasiya? Ano ang ibig sabihin nun, mga kapatid? For today, we will study about the part 3 of chapter 1, the plan of God. Predestined. Itinalaga. Elected, foreknown, predestined. Meaning, you are chosen by God before the creation of the world for salvation and for glory by conforming you or molding you, kinakanta natin kanina, molding you like a clay to the image or likeness of His Son, Jesus Christ. May punteriya ang Diyos, bakit Kanya hinirang, bakit Kanya kinilala, at bakit Kanya itinalaga. Now, tandaan natin mga kapatid, lahat tayo galing sa putik. Ibig sabihin, lahat ng tao marumi. Nangyari sa atin yon dahil sa unang nilalang ng Diyos, si Adan at si Eva, nagkasala. Okay? And therefore, pumasok sa atin yung kamandang ng kasalanan. Lahat ng tao ay nagkakasala, and therefore, lahat ng tao ay mamamatay. Bakit natin sinasabi? Para hindi tayong mayabang. Okay? Hindi po ginaunawaan nato, predestined pala ako. Foreknown, elected by God. Paglabas natin ng church, bakit ba? Predestined ako . Kayo, hindi kayo ligtas. Ako predestined. Ako predestined. Kayo, hindi ka pwedeng magyabang na gano'n. Bakit? Galing tayo lahat saan? Sa putik. Ibig sabihin, ang pinagmula natin lahat, makasalanan. Kaya naman, nasa plano na ng Diyos, bago pa man dalangin ang sanlibutan, na merong Redeemer. Anong gagawin ng Redeemer? Tagatubos. Bakit niya tutubusin? Kasi nakakulong ang mga tutubusin niya. Ibig sabihin, tayo, nahinirang, kinilala, at itinalaga, ang pagsisimula natin, makasalanan. So, pinulot ka ng Diyos, the same place. Kagaya ng maaring pinag-iayabangan mo. No. We cannot boast about that. Sabi ng Biblia, we cannot boast. Because it is only by the grace of God. Kung hindi ka kinawaan, putik ka pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin, marumi ka pa rin hanggang ngayon. Kung hindi ka kinawaan, nagdesisyon ng Diyos, itong putik na to, siyang imomolde ko, gagamitin ko para sa aking purpose. Okay? We cannot boast about that. But the question is, dahil galing tayo dun sa putik, sa karumihan, ang tanong, dahil pinag-uusapan natin ng predestination, how can God turn a depraved, ang ibig sabihin ng depraved, makasalanan, marumi, how can God turn a depraved, wretched person into the likeness of His Son, Jesus Christ? Paano gagawin ng Diyos ang isang marumi, makasalanan, kaawa-awang kalagayan na maging kamukha ng isang matuwid na Panginoong, matuwid at banal na Panginoong Jesucristo? That is the plan. Huwag niyong iaalis
ang pangunawa niyo sa plano ng yun yung punteriya. Yun yung focus natin, mga kapatid, yun ang punteriya ng plano ng Diyos. Ang marumi na ito, lilinisin ko, gagawin kong kamukha ng aking anak na si Hesus Kristo. Okay? That is the plan. That is the target. How can God turn a depraved, wretched person into the likeness of our Lord Jesus Christ? The message is predestined. Predestined. We have introduced this message last Sunday. Predestined. Chosen to be conformed to the likeness of our Lord Jesus Christ. Yeah. Chosen to be conformed to the likeness of Christ. So how does God conform a person into the image or likeness of His Son, Jesus Christ? Natalakay natin yung number 1 last Sunday. Okay? Paano ginagawa ng Diyos na gawin ang maruming tao na yun na maging kamukha ni Yesu Kristo? Tinalakay natin last Sunday. It necessitates, mga kapatid, it necessitates the giving of the Holy Spirit. Necessary sa iyo, kapatid, it is necessary for you to receive the indwelling, never-leaving Holy Spirit in your life. Iyan yung hiningi ni David. Ano yan? Yung sinabi niya, restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit in me, within me. Because in the Old Testament, mga kapatid, for your Theology 101, sa Old Testament, ang Holy Spirit, labas-masok. Okay? Pwedeng nandyan siya, pwedeng bunutin yan sa iyo ng Lord. Sa Old Testament. Sa panahon natin sa New Testament, mga kapatid, ang Holy Spirit, once na ibinigay sa iyo, by the virtue of Jesus Christ, His sacrifice, once the Holy Spirit has been given to you, hindi siya labas-pasok. Yun yung katunayan o katuparan ng sinabi ni Jesus Christ, I will never leave you, I will never forsake you. Hindi kita iiwanan, ni pababayaan man. Okay? Kaya, mga kapatid, yung kumpiyansa nyo, sa pagkaunawa nyo sa katotohanan, you will know the truth. The truth that you know will set you free. Papalayain kayo. Kaya huwag kayong tatamarin sa katotohanan. Listen very carefully. How does God conform a person in the image and likeness of His Son, Jesus Christ? Number 1 is, it necessitates the giving of the Holy Spirit. Ang tawag doon, the enablement. Okay? God enables you. Ang ibig sabihin ng enablement, ano ka nga luwad ka nga Anong kayang gawin ng maruming putik? Anong kayang gawin yan? Bigla bang gaganon yan? Aakyat yung sa umiikot? At ipoform niya yung sarili niya at magpupusa siyang ipoform niya yung sarili niya. No? It can't be. Hindi pwedeng mangyari yon sa luwad. Okay? Kailangan merong makakita sa kanya. So, hiramin siya, kilalanin siya, dapat siya, akin to. Gagawin ko to. Sa akin to. Gagawin ko ito sa purpose na nilood ko para sa kanya. Yun yung sinasabing minomolde ka. Not you. Hindi ito yun. Kundi yung manlili, yung papalayo. Okay? Siyang gumagawa nun sa'yo. Hindi ka nagpukusang biglang para kang Autobot.
transform. Parang Autobot na ikaw mismo nag-transform yung sarili mo. No. Ang Diyos ang nagmamolde sa'yo. At ang una niyang ginawa, para magkaroon ka ng enablement, binigyan ka niya ng kakayanan. Saan ang galing yung kakayanan mo? From the indwelling Holy Spirit. Tinalakay natin last Sunday. Pag sinabing natural man, ano ibig sabihin? Nakalimutan na natin. 3 beses ko inulit yan last Sunday. Pag sinabing natural man, ano ibig sabihin? Walang Holy Spirit. Pag binanggit natin dito, the natural man receiveth not the Spirit, the things of God, the things of heaven. Receive it na. Hindi niya tinatanggap ang mga bagay galing sa langit. Because yung mga bagay galing sa langit, tinatanggap lang ng Spirit, naiintindihan lang ng Spirit. Ang natural man, na walang Holy Spirit, hindi niya maiintindihan. Okay? Sabi natin noong linggo, yung sekreto na yun, yung sekretong wisdom ng Lord, naiintindihan lang ng mga taong merong banal na Espiritu. Tinatago ng Lord yun sa natural man, pero ipinapakita niya ito sa kanyang mga hinirang. Kaya nung nagtanong ang mga disciple kay Jesus Christ, nung palaging parabola lang, in-English ng parabola, nung palaging parabola lang ang pamamaraan ng Lord, ng pagsasalita, sabi ng mga apostol sa kanya, Guro, bakit palaging patalinhaga lang ang iyong pagsasalita sa crowd? Bakit di mo diretsahin? Bakit di mo ipaliwanag? Sabi ng Lord, sa inyo, ipapaliwanag ko. Pero sa kanila, hindi. Kaya tumingin man sila ng tumingin, wala silang makikita. Makinig man sila ng makinig, wala silang maunawaan. Sa inyo, ipapaunawa ko. Ibig sabihin, sa mga hinilala, at itinalaga ng Diyos, mauunawaan nila. Sapagkat ibubulong sa kanila ng Diyos, at bubuksan ng Diyos sa kanilang pilon. Okay, yan ang ibig sabihin ng enablement, mga kapatid. The Holy Spirit within you ay magbibigay sa iyo ng kakayanan na marinig, hearing, and then understanding what you have heard, hearing, understanding, and then, pag naunawaan mo, you agree with it. Oo nga, tama nga, agreeing. And then, pag nag-agree ka, nagre-respond ka. Tumutugon ka. Kaya pag sinabi ng Biblia, tanggapin mo si Jesucristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Ang tawag doon, responding. Then, narinig mo, naunawaan mo, nag-agree ka, magre-respond ka. Yes, Lord. I accept you as my Lord and Savior. Responding. And then, adhering, ang ibig sabihin ng adhering, yung tinanggap mo, kinakatigan mo, ayaw mong bitawan nyo. Hindi mo binibitawan yung tinanggap mo. Niyayakap mo siya. You cling to it as if it is your life. Ito yung buhay mo. I will never, ano yan? Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan unless you bless me. That is faith, hearing, understanding, agreeing, responding, adhering, and then yung pang-anim is you obey what the word explicitly says. Pag sinabi niya, pumunta ka ng silangan, you adhere. Because you understand. And you agree with it. Sumusunod ka. And then, may mga sumusunod, sabi ng Biblia, pero hindi nagko-continue
Yung pangpito is, you remain. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you will and it will be given to you. Sabi na. Actually, hindi ito yung one shot na pagsunod. Oh, tapos na ako ha. Kayo na naman. Ayaw ko nang mag-preach. Tapos na eh. Nakailang taon na ba ako? 10 na. Kayo na naman. Walang ganun. You remain. If you hear, and you understand your calling, and you agree with it, you respond to it, and you adhere, you obey, and you remain obeying. Hanggang matapos ang buhay, si Jesus Christ hindi lang nag-obey ng isang beses. He obeyed until death. Sumunod siya hanggang dun sa rurok, sa dulo. So yun ang mananampalataya. Hindi ito laro-laro. Hindi tayo pinagplanuhan ng Diyos sa una para laro-laro lang tayo, kompromiso tayo. No. He will give you the enablement. He will enable you. Sabihin niya sa'yo, papaunawan niya sa'yo. Lahat ng kailangan mo, ibibigay niya. Okay? Hearing, understanding, agreeing, responding, adhering, obeying, remaining in God's Word, in God's will, through His revealed secret, revealed wisdom. Now, mga kapatid, you can always hear. Pwedeng kada linggo, sa loob ng 10 taon, nakaupo kayo dyan, kinig kayo ng kinig, 10 taon, consistently kinig ng kinig, pwedeng kinig ng kinig, walang naiintindihan. Pwede yun. Pwede po yun. Pwede rin, araw-araw, basa Biblia, basa ng basa, pero walang naunawaan. Pwede yun. Because the words, the scripture, the word of God, pag binasa siya, pag in-speak siya, ang tawag doon is spoken word of God, ito ay logos pa lamang. Words pa lang. Plain words. Kaya nung panahon wala tayong Holy Spirit, nagbabasa din naman ako ng Biblia. Tama? Kayo siguro noon, nung hindi pa kayo Christian, nagbabasa din naman kayo ng Biblia. Ang tanong, naintindihan niyo ba yung binabasa niyo? Yun ang tanong. Kasi pwedeng yung mangyayari na kinig ka ng kinig, basa ka ng basa, pwedeng nangyayari sa yung sinasabi ng Lord, hindi mo nakikita, hindi mo naunawaan. Because what you are hearing, what you are reading, ay logos pa lamang. Plain words. Now, the Holy Spirit, if the Holy Spirit has been given to you, kung binigay na sa yung Holy Spirit, nabubuhay ngayon yung pagkaunawa. Meron nang magtuturo sa iyo. Yes, the Holy Spirit is the teacher and the counselor within you na makakadiscern kung ano yung kahulugan ng binabasa mo. Not you, but the Holy Spirit. Kaya nga ini-enable ka niya. Yung logos na binabasa mo, yung plain words, ay i-enlighten ng Lord at i-reveal sa iyo yung tinatawag na secret wisdom. Ang tawag doon, Rema. Okay? The Word of God can be only logos to you if you are only a natural man. But if you are led by the Holy Spirit, the logos that you are hearing and reading will eventually become the Rema of God. Nagre-reveal siya ng kanyang secret wisdom through
The indwelling Holy Spirit na nagtuturo sa iyo. Okay, yun ang pagkakaiba ng natural man sa spiritual man. Because the natural man, sabi ng binasa natin ng linggo, receiveth not the things of God. But the spiritual man, naintindihan niya. Because meron siyang Holy Spirit. Nakabukas sa kanya. Pareho naman kayo ng tinitingnan, pero sabi ng natural man, nasaan? Hindi ko makita. Nasaan? Yung spiritual man, kitang-kita na niya. Remember Stephen? Si Esteban? Nung pinersecute siya, pinagbababato na siya ng pinagbababato na siya para patayin. Nila Paul, nila Saul, nung hindi pa apostol si Saul. Ang nangyayari sa kanya, physically, masakit. Tama ng bato, dugo, bukol. Pero may nakikita siyang iba. Tama? May nakikita siyang iba. May pinapakita ang spirit sa kanyang iba na hindi nakikita ng mga natural man na pumupukol sa kanya. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, kailangan mo ng enablement. Paano ka namomolde ng Lord? Paano ka nagagawa niyang kamukha ni Jesucristo? Number one is, you have the indwelling Holy Spirit. Okay? You will hear the rhema of God, the secret wisdom na pinag-aralan natin last Sunday, na nabasa natin sa 1 Corinthians chapter 2, verse 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 16. The secret wisdom of God. And then, yung huli nun, yung 1 Corinthians chapter 2, verse 16, ang sabi nun, you will have the mind of Christ. Your mind, yung kamalayan mo, yung perspective mo, will be in the same or in line, kapareho ng takbo, in line, in the same frequency, like that of Jesus Christ. Then sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16, or who has known the mind of the Lord, that He may instruct him? But we have the mind of Christ. Sa Tagalog, ang isang inig, ang isang kinilala ng Diyos, ang isang tinalaga niya, magkakaroon siya ng kaparehong perspective, kagaya na isipan ng Panginoong Jesucristo. Bakit naman kailangan magkaganon? Yun ang pag-aaralan natin sa sunod. Ba't kailangan pareho kayo o pareho tayo ng kaisipan ng Panginoong Jesucristo? Okay. Yan yung number one, the enablement, God's provision of motivation. Pangalawa, pag-aaralan natin, the employment. Okay. Kaya tayo nag-aaral, nagpapakatalino, para pagdating ng panahon, able tayo na magtrabaho. Okay? Kaya tayo nagkakarga ng mga impormasyon, ng knowledge, para pag banat natin, pagsabak natin sa trabaho, kapatid, kaya natin gawin kung anong iniutos sa atin. Tama? Kaya ang mga employer, naghahanap sila. Anong credentials mo? Anong tinapos mo? Ano bang mga units mo? Kasi ang gusto nila, yung kukunin ng trabahador, ay merong ability. May credential. Okay? Yun ang hina sa atin ng Lord. Hindi siya gagamit ng tao na hindi niya tinuruan. Hindi niya binigyan ng ability. Tuturuan niya sila. Yun ang ginawa ng banal na Espiritu sa iyo. God enabled you through the indwelling Holy Spirit. And now, the second part is, enabled ka na. Meron ka ng banal na Espiritu.
Isasabak na kita ngayon sa trabaho kasi naiintindihan mo na. Okay? Naunawaan mo na. Kung sino ka, kung sino ang Diyos, bakit, anong ginagawa niya para sa iyo. So isasabak ka niya sa trabaho. It is the employment. After the enablement, you will now be employed. God's provision of action. Yung una, enablement, God's provision of motivation. Motivate niya bago kanya gamitin. Bago yung action, motivate niya. Okay? Magkakaintindihan tayo, kapatid. Hindi ka niya basta, bahala ka. Sa hinilang kita eh. Kinilala kita. Tinalaga kita dyan. Bahala ka dyan. Walang ganun ng Lord. Hindi siya ganon. Mahusay siyang magplano at mahusay siyang mag-execute ng kanyang pinlano. Okay? Hindi niya tayo pinababayaan. Ngayon, nasa work tayo. God's provision of action. Pastor, anong sa atin dyan? Anong works na pwede natin i-claim na sa atin? Ang kapatid, napaka-linaw na ang Diyos ang dumampot sa iyo bilang puti. Hindi naman ikaw ang biglang dumadaan si Jesus, biglang tumalon si puti. Kumalit sa iyo, gusto mo bang imulog kita? Kasi tumalon ka na dito sa ano mo. Kasi nga, imumulog kita. Walang ganon. Dinampot ka niya sa putikan. Okay? Yung enablement, ibig sabihin, hindi ikaw. Hinirang ka ng Diyos. Sa Kanya yon, sa Kanya yung glory na yon, ng pagpili sa iyo. Eh, paano Lord yung work? Ito na, tumatrabaho na ako, umahayo na ako, nagpipreach na ako, kanino yan, pastor? Sa Lord. Okay? Saan natin makikita yan? Sinabi yan sa Philippians chapter 2, verse 13. Hindi mo na iyan din. Late ko nang nakuha yan. Kaya hindi ko na ibigay sa iyo. Philippians chapter 2, verse 13. Okay, titingnan nyo na lang yan sa inyong mga Biblia. Ang sabi sa Philippians chapter 2, verse 13, for it is God who works in you. It is God who works in you. Dalawang bagay daw ang ginawa ng Lord. Both to will and to work. To will and to work. Ibig sabihin, ang Lord ang nagbigay sa iyo ng enablement, kakayanan, the Holy Spirit, motivation, at siya rin ang magbibigay sa iyo ng lakas ng trabaho kung anong gagawin mo. For it is God who works both to will and to act or to work according to His good pleasure. Siya ang may bigay ng lahat ng iyon ayon sa kung ano yung pinagplanuhan niya, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Sana po natin nagagrasp natin mga kapatid kasi nagbibigay ito ng matinding kumpiyansa. Uusapan kasi natin yung kumpiyansa mamaya. Kumpiyansa. Okay? Tandaan, Philippians 2:13. For it is God who works in you both to will and to work according to His good pleasure. Yun ang pagkakaiba ng natural man sa spiritual man. Yung natural man, talagang walang maintindihan, hindi siya susunod. Yung spiritual man, makakaunawa, susunod siya. Napakasimple, di ba? Dahil ang Lord ay nagtatrabaho sa kanya. Sa natural man, hindi nagtatrabaho ang Lord doon. Okay? Magkaintindihan tayo. Okay. Ano ngayon ang trabaho? Saan kayo i-employ ng Lord? Anong action ang gagawin mo? Ano yung kaparehong experiences ni Jesus Christ na mai-experience din ng mga hinirang ng Diyos? Remember, mga kapatid,
You are predestined to conform or to be conformed to the likeness of Jesus Christ. Ibig sabihin, ang mga experiences mo, ang mga mangyayari sa iyo, kapatid, ay kamukha ng nangyari sa Panginoong Hesukristo. Okay? So, pupunta tayo dun sa number 2, the employment, which is the sharing of Christ's sufferings in the ministry for the glory of God. Diba? The sharing of Christ's sufferings in the ministry for the glory of God. We will read Romans chapter 8, verses 14 to 17. Romans chapter 8, verses 14 to 17. Yeah. Romans chapter 8, verses 14 to 17. It says, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Listen very carefully. Huwag niyong hayaan si Satan na ugoy-ugoyin kayo at na mawala yung intensyon niyo na makinig. Huwag niyong hayaan. Pasensya na kayo kung ako po ay yung very intense patungkol sa kailangan maintindihan natin. Because ilang oras ba meron sa isang linggo? 24 times 7. Ilan ba yan? Kukuha lang tayo doon ng isang oras para dito. Diba? So, para sa Lord. So, isasakripisyo lang natin yan. Lord, para sa ito, focus ako dito, Lord. 1 hour. In 7 days, isang oras. So, focus, mga kapatid. Kasi nakakahinayang kapag hindi natin nakuha. Ulitin natin. Verse 14. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. But you receive the spirit of sonship. Kung maintindihan natin yan, wow! Sonship! Yan ang tinanggap mo. At ang Ama na nag-adapt sa'yo, kapatid, ang Ama na nag-adapt sa'yo ay hindi lang ang ownership niya. Hindi lang yung mundo ang sa Kanya. Sa Kanya lahat. He owns everything. Doon ka napunta sa pamilya na yun. Pamilya na may-ari ng lahat ng ito. Kaya kung maiintindihan natin mabuti, mga kapatid, kasama ang kumpiyansa mo, pag naunawaan natin mabuti, you did not receive a spirit that makes you a slave again. You are not a slave anymore. You are a free man. A slave to fear. Maraming takot. You receive a spirit of sonship. Kasi pag-uusapan natin mamaya yung sonship. Napunta ka sa isang mayamang pamilya. Sonship, ibig sabihin nun, tagapagmana ka. Ang sarap pakinggan nun, di ba? Tagapagmana ka doon! Ano ba yung mamanahin? Baka wala. Anong mamanahin ko? Hindi mo alam. The universe! Kalukuhan! Kasi hindi mo naiintindihan. But it is the truth. Pero bago yun, mga kapatid, pag-uusapan natin, bago yung napakalaking mamanahin, mag-uusap tayo. Kasi meron ditong if. Ano yung if sa Tagalog? Kung. Kasi nakasulat if. Okay, magpatuloy tayo. 16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. If you have the Spirit of God, magte-testify yun sa'yo na ikaw ay anak ng Diyos.
Hindi yun kayang makita ng iba, but within you, masasabi mo sa sarili, anak ako ng Diyos. Kaya mong sabihin niya, because the Spirit testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs. Anong heirs sa Tagalog? Tagapagmana. Asa si Ate Tina? Wala? Heirs. Tagapagmana. Heirs of God. And co-heir with Christ. Ito na, lumabas na. If, yan, pag-uusapan natin yan. If, indeed, we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Yun yung mga hardliners na pag nababasa natin, iniisang tabi natin kasi ang gusto lang natin yung tagapagmana. Yun lang ang gusto natin marinig. Pera! Kasikatan! Kapangyarihan! Tagapagmana ako ng mga yun! Yun ang masasarap dito. Ang sasarap nun dito. Kaya medyo tinatakpan na natin yung mga kasunod. If indeed we share in His sufferings, that we might also share in His glory. Yan ang sinabi na malinaw, mga kapatid. Okay, paano tayo minumolde ng Diyos? Kagaya ng imahe ng Panginoong Jesucristo. Ayon dun sa binasa natin, only God's elect will receive the Holy Spirit of God. Hindi lahat ng tao. Tandaan natin, mga kapatid, hindi lahat ng tao tatanggap ng banal na Espiritu ng Diyos. Sino lang ang tatanggap? Elect. Malinaw yun. Hindi sumasablay, hindi nagkakarambol-rambol ang Biblia patungkol noon. Ang tatanggap lang ng banal na Espiritu ng Diyos, yung mga hinirang ng Diyos. Only God's elect will receive the Holy Spirit of God. And therefore, mga kapatid, and therefore, because you receive the Holy Spirit, only the elect of God will be led by the Holy Spirit. Dahil na-receive mo ng Holy Spirit, ililid ka niya. Ano yung Tagalog ng ililid ka niya? Ililid ka niya. Papangunahan ka niya. Yan. Papangunahan ka ng banal na Espiritu. Ang nakakagawa lang noon, yung mga elect ng Diyos. Well, bakit natin sinasabi? Ba't natin nagdidiinan yon, Pastor? Ba't natin pinagdidiinan? Para magkaroon tayo ng assessment, mga kapatid. Hindi yung meron tayong ibang idea patungkol sa kung ano tayo bilang Kristiyano. No. Merong identity ang isang anak ng Diyos. At tinuturo sa atin ng Diyos ang identity na yon para hindi mangyari sa atin yung pangit na istorya kagaya ng pinag-aralan natin sa Matthew chapter 7. Panginoon, nagpalayas ako ng ginawa ko yan. Ang sabi ng Lord. Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, pinag-aaralan natin. Tayo ba ay pumapasok sa pagkakakilanlan ng sinasabi ng Diyos na kanyang mga hinirang? Okay? At kung hindi, kapatid, may panahon tayo. Kasi naririnig natin. Ibig sabihin, kinukwiken, inaayos ng banal na Espiritu ang ating buhay. Binubuhay niya kung anong mga natutulog sa atin, kung ano yung patay sa atin. Okay? Kung naririnig natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Only those who
led by the Holy Spirit, are true sons and true children of God. Ibig sabihin lang nun, yung may banal na Espiritu lang ang isa sa tagapagmana. Okay? Kung wala kang banal na Espiritu, wala kang mamanahin sa Diyos. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Ang tinuturing ng mga anak ng Diyos, yung may banal na Espiritu. At yung may mga banal na Espiritu, isa sila sa tagapagmana. Heirs of God, co-heir with our Lord Jesus Christ. So only the children of God will be called and will perform the work of God for His glory. Hindi lahat ng tao tatawagin ng Diyos. Sino lang ang tatawagin niya? Yung mga anak niya, yung mga hinirang niya na pinaglagakan niya ng Holy Spirit. Tatawagin sila magtrabaho ng Diyos. Tatawagin sila para mag-perform, gumawa ng mga bagay na magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Okay? Yung mga anak ng Diyos. Okay? Likewise, kamukha ni Jesucristo, an elect will also be led by the Holy Spirit. So mababasa natin palagi, nakakabit doon sa bawat kilos ni Jesus Christ, yung mga salitang, and Jesus, being led by the Spirit, have gone to desert. Ibig sabihin, lagi nakakabit sa mga bawat kilos ni Jesus Christ na kaya nakapunta doon sa disyento si Jesus Christ dahil sa leading ng Holy Spirit. Anong gagawin niya doon? For 40 days and 40 nights, He was tempted by the enemy. Dinala siya doon ng banal na Espiritu. Okay, so lahat ng nangyayari kay Jesus Christ, mababasa natin, led by the Holy Spirit. Okay? The same thing will happen to His elect. Ang mga experiences natin sa buhay, mga kapatid, ito ay leading ng banal na Espiritu. I'm not pertaining to everyone. I'm pertaining to the elect of God. Like Jesus Christ, an elect of God will also experience the leading of the Holy Spirit. Yun ang una. And then in verse 15 to 16, one of the identities of an elect of God who possess the indwelling Holy Spirit is the boldness and confidence to claim, to testify, and display about his or her close relationship with the Father and his or her Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Mga kapatid, isa sa pagkakakilanlan na ikaw ay talagang anak ng Diyos, hindi mo kinakahiya si Jesus Christ. Amen. Kumpiyansa ka. Parang, kumpiyansa ka bang masangkap ka, Miko? Miko. Kumpiyansa ka bang diwa ka, Mapol? Hindi mo kinakahiya kung sino ka. Kumpiyansa ka. Isa sa pagkakakilanlan, kung tunay kang anak ng Diyos, kapatid, you are bold and confident who you are. Yun ang katotohanan. Hindi ka nagtatago-tago. Hindi ka yung tipong, pagdating sa restaurant, andiyan yung buong pamilya,
Lilinga-linga ka kasi dahil kayo Christian family, may kakilala pa ako dito. Kasi mamaya baka matawag ako mag-pray sa public. Wala kang kumpiyansa. Bakit? Kung anak ba ako ni Donald Trump, ako si Baron Trump, anak ako ng presidente ng United States of America, hindi ba ako makakalakad ng kung may kumpiyansa? Anak ako ni Trump eh. Kapatid, ang isang identity or pagkakakilanlan, kung naiintindihan mo mabuti. Anak ka ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Anak ka na nagmamayari ng lahat. Hindi ito yung kumpiyansang pinag-uusapan natin na ang yabang mo. Hindi. Ibig sabihin ng kumpiyansa, mga kapatid, hindi mo ikinahihiya ang pagiging Kristiyano mo. Sinong gusto mag-pray? Ako po. Kasi may kumpiyansa ka kung sino ang tatay mo, nakakausapin mo, at marinig niya kung anong sasabihin mo. Dahil anak ka niya. You can cry, Father, Ama, kailangan ko ng ganito. At kung matino ang ama mo, kahit ang buhay niya, ibibigay niya para mapagbigyan niya yung makakabuti sa'yo. Tama? Kung alam mo gano'n ang ama mo, meron kang kumpiyansang tumawag, Father, na sa isang sitwasyon ako, Father, I need you. Nandun yung kumpiyansa dahil kilala mo siya. Nagagawa mo ba yun? You receive the spirit of sonship. You can call with boldness and confidence, Abba, Father. The Holy Spirit within him, within her, constantly reminds and testifying about that intimate, loving relationship with his God, with his Father, with his Lord and Savior, Jesus Christ. Nandun yun. Araw-araw, minuto, ewan ko kung ganon ang sa inyo, mga kapatid. Pero nandun yun, yung kumpiyansa na yun, na hindi kanya iniiwanan at hindi kanya pinababayaan. It is the fulfillment of Jesus' promise when He said, I will never leave you. I will never forsake you. Hindi kita iwanan. Hindi kita pababayaan, man. Kapatid, kung ito'y makatotohanan sa isip mo, sa puso mo, kapatid, yung isang promise lang na yon, kung yun ay narinig mo sa Lord, hearing, understanding, agreeing with that, responding to that, adhering to that, niyayakap mo yon, yung isang promise lang na yon, kapatid, sapat para magtagumpay ka sa buhay. He will never leave you. He will never forsake you. Christ is doing that through the indwelling and never-leaving presence of the Holy Spirit in an elect's life. And in verse 17, sabi diyan, only the elect of God are heirs of God and co-heirs with Christ Jesus. Magko-close tayo dito. Only the elect of God are heirs of God and co-heirs with Christ Jesus. But the question is, mga kapatid, anong mamanahin natin?
Listen very carefully. Ano ang mamanahin natin? Anong inaasahan yung mamanahin natin? Now the text, the verse 17 suggests two things na mamanahin natin. Ano mo is verse 17? With that? Verse 17 suggests two things na mamanahin natin sa Diyos. 17. Now if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ. Ano daw yung mamanahin? If indeed, ito na yung share mo. Di ba yung mana, share? Ito na yung share mo. If indeed, number one, your first share is, Jesus says, suffering. Before mo makuha yung susunod na share mo. Ano yung susunod na share? His glory. Okay? Your second share is, mga kapatid, resulta ng pagtanggap mo sa unang share mo. Tama? You are co-heirs with Christ if indeed tinanggap mo muna yung unang mamanahin mo. You share with His sufferings in order that you may share in His glory. So, dalawang suggestion ng mamanahin mo. The first one is your present share. Ang present share mo, kapatid, ay hindi ka agad glory, hindi ka agad, listen very carefully. Kasi para matanggal yung mga pinag-iisip natin, anak ako ng Diyos, hihiga ako sa kama ng pera. Malalagay ako sa pedestal ng tagumpay, kapangyarihan, at pagiging, tawag doon, sikat sa mundong ito. Tanggalin niyo. Hindi ganon. Walang sinabing ganon ang Biblia. Kung magtatapatan tayo, baka kasi ganon ang tingin natin. Mababaw kasi yun, mga kapatid. Mababaw. Mababaw. Hindi ka bibigyan ng Lord ng temporary. Hindi ganon ang plano ng Lord na bibigay sa yung candy. Kung matikman mo si candy, ang sarap nito Ano yan? Temporary lang. Walang ganon ng Lord. Ang bibigay sa'yo ng Lord, eternal. Hindi magwawakas. Kaya pag ang focus mo, ginugugol mo sa temporary, secular. Kailangan mo lang ang Diyos sa mga temporary, secular life mo. Tigilan niyo yun, mga kapatid. Papahamak kayo, no? Ang punterian nyo is, ano ba ang ibibigay sa, ano ba yung mamanahin ko? Ang mamanahin mo, isang toneladang ginto. Bakit magtsatsaga ka sa isang kilong tanso? Okay? Kailangan makita natin yung focus natin. Hindi yung manilin lang tayo ng mga bagay sa mundong ito. So your first share, o yung una mong mamanahin is the present. Ano yung present? Suffering. Nakagulat ba? Yun talaga, kapatid. Yun talaga ang una na mamanahin ng mga elect, mga hinirang ng Diyos. Yun ang nangyari sa mga propeta. Yun ang nangyari kay Jesus Christ. Yun ba nangyari sa mga apostol? Ganon ang nangyari sa mga apostol. Sacrifices. Okay? Sacrifices. E di, napakahirap pala niyan, pastor. I did not sign for that agreement. Ayoko pala ng buhay mananampalataya kung ganyan lang, pastor. Bira naman. Kala ko ba mayroon tayong magandang mangyayari? But wait, there's more. Oh, narinig, puro pala hirap. No? Pagka kasi kinakalkal mo ang katotohanan, alamin mo yung katotohanan, mga kapatid, pumapayag ka kasi pinapaliwanag ng Lord lahat. Okay? Kaya listen very carefully.
Pero kailangan muna natin maintindihan anong nakapaloob sa kontratang pinirmahan natin. Okay? Para maintindihan natin mabuti. Pumayag tayo. Tama. Okay ito. Nagawin ko nga kung anong gusto ng Lord. So the first mamanahin is present suffering, sabi daw. And then, ang susunod na mamanahin, future glory. Okay? The second part, the future glory, we will discuss it later sa mga susunod. Present suffering. Ibig sabihin, you are sharer of Christ's sufferings. You will experience the same experiences na na-experience ni Jesus Christ bilang mananampalataya. It means, my dear brethren, like Christ, you will experience sufferings in this world. Kagaya ng sinabi ni Jesus Christ sa John chapter 16, verse 33. Nung sinabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Sinabi niya yon sa kanyang mga alagad, mga kapatid. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo ito para hindi kayo magugulan. Tinuturo ko sa inyo ito para hindi kayo magugulan. Sa mundong ito, meron kayong kapigatian. Dahil diyan ang ibinalas to. Pero tatagan niyo ang inyong kalooban, taas niyo ang inyong mga ulo. Tumingin doon sa future, sa eternity. Huwag kayong mag-alala. I already overcome this world. Ibig sabihin mga kapatid, ang katagumpayan mo ay hindi naman dahil magaling ka, kundi dahil pagtatagumpayan ng Lord. Sa buhay mo, ang lahat ng susuungin mo, sufferings. Anong sufferings yun, Pastor? In this text, we are told the truth that before we receive the inheritance of eternal glory, there will be encounters of troubles and hardships, and sufferings in this present temporary, very, very brief life of ours. Sandali lang yun. Yung kaibigan namin ni Pastor Poet, tapos na siya. Pastor Sani, tapos na yung sufferings. Si Pastor Kaloy, tapos na yung sufferings. Sa mundo, yung temporary. Si Brother Daniel, tapos na ang sufferings. Hindi na siya kagaya natin na tagal naman ng preaching. Hindi na. Tapos na yung sufferings nila. Present sufferings. Kung sila ay makatotohanan sa Panginoon, haharap na sila para tanggapin ang kanilang future glory kasama ng Panginoong Jesucristo. Ay, ibig sabihin, very brief lang ang buhay. Kahit ikaw ay, ilang taong ka na Marlon? 23, 24? Kahit ikaw ay 24 pa lang, saglit lang yan. Naging 24 din kami ni Pastor Boyet. Pag tinignan namin yung edad namin sa 24, parang kahapon lang yan. Bro, ang bilis na. Life is but a mist. It is very temporary. Yung buhay natin, very temporary and very brief. Okay? The troubles, the sufferings that this text talks about are not the experiences or the consequences brought about by our sins and trespasses to God's command. Okay, papaliwanag natin mga kapatid. The plan of God is for you to be conformed to the likeness of Jesus Christ. Listen very carefully. Ang plano ng Diyos, gawin kang kamukha ni Yesu Cristo. Therefore, ang mga experiences mo ay kamukha din ng experiences ni Jesus Christ. Ang unang tanong, nagkasala ba si Jesus? Nagkasala ba siya? Bakit siya nagsasuffer?
Ba't may mga hardship si Jesus Christ? Saan galing yung hardship niya? Yung mga kahirapan niya sa buhay. Okay? Bakit sinasabi natin yan, mga kapatid? Ang sufferings na ini-expect natin sa mga hinirang, hindi ito yung bunga ng iyong kasalanan. Okay? Ang sufferings na ini-expect natin, yung sufferings na dinanas ni Jesus Christ. Kung nagkaroon ka ng sakit sa babae, nagkaroon ka ng, ano ba yung mga sakit na? AIDS. Dahil sumiting ka sa babae, hindi yung sufferings kagaya ng sufferings ni Jesus Christ. That is consequences. Kung nagkaroon ka ng sakit sa baga dahil two battles ka, bake ka, siga-sigarilyo ka. Kung nagkaroon ka ng sakit sa baga, hindi yung sufferings ni Jesus Christ. Ano yun? Sufferings na dulot ng pagsuway mo sa Panginoon. Hindi yung kamukha nung pinag-uusapan natin, sufferings. Sana nagkakaintindihan tayo. Ang pinag-uusapan natin, mamanahin natin sufferings, mga kapatid, ay yung sufferings. Listen very carefully. Baka isang araw, iiyak-iyak tayo, hindi natin naiintindihan. Lord, tanggalin mo ko sa sufferings na binigay mo. At ano ba yung sufferings mo? Meron akong AIDS. O hindi yung sufferings na bigay ng Lord. Sufferings yan na dulot ng kasalanan. That is a consequence. Hindi yan yung sufferings na galing sa okay? Ang sufferings na namamanahin natin kagaya ng kay Jesus Christ is yung sufferings dulot ng paninindigan sa pananampalataya. Bakit siya pinatay? Dahil nagsasalita siya ng katotohanan. Hindi nakikipagsuntukan si Jesus Christ. Hindi siya nakikipaggera. Wala siyang ginagawa. Hindi siya pumapatay. Anong ginagawa ni Jesus Christ? Hindi siya mapigil sa pagsasalita ng katotohanan. Kahit sa harapan ng mga matataas, mga pariseo, mga teachers of the law, sasabihin niya ang katotohanan. Nasukat ikainis ng mga nanunungkulan. Okay? Ang magiging sukli nila kay Jesus Christ, hindi natin mapatigil yan. Patayin niya. Eliminate niya. Kill him. Di ayaw tumigil sa pagsasalita. Yun yung sufferings ni Jesus Christ. Suffering sa paninindigan. Walang suffering si Jesus Christ dahil makasalanan siya o nagkaroon ng consequence sa kasalanan niya. Kapatid, ang sufferings na mamanahin mo ay yung sufferings dahil naninindigan ka sa pananampalataya. Ang tawag doon, persecution. Okay? Kailan ka huling na persecute? Ano yung persecution sa Tagalog? Nausig. Nausig na. Kailan ka huling inusig? O tuwang-tuwa sa iyo ang sanlibutan? O, ito na. Ito na si Joy. Maglilibre na yan. Magkano yung patak mo, pare? Ano tayo? Isang case lang tayo. Isang case. Sige. 200 ako. Ayan. Tuwan-tuwa sa iyong mundo. Wala kang persecution. Pero naranasan mo na ba na pagpasok mo ng ng kumpanya, nakita mo, o yan na, iligpit nyo na yung mga magazine nyo na mga book, iligpit nyo na. Sasawatahin kayo. Si Father, marating ang parat. Sisitahin na kayo niya. Nararanasan mo ba yun? Persecution. Or, tuwan-tuwa sa iyong mundo. Masayang-masaya sila sa iyo. Dahil kamukha ka rin nila. Ang ating mamanahing sufferings, mga kapatid, ay ang mga paghihirap dulot ng paninindigan natin sa pananampalataya. We will experience the same sufferings like the sufferings of Jesus Christ. Bakit siya pinatay? Yan sinasabi niya ang totoo. Bakit pinatay ang mga disipulo niya? Yan sinasabi nila ang totoo. Bakit ka pinipersecute ngayon? Dahil sinasabi mo ang totoo. Bakit ka lang pinagtatawanan? Pray ng pray. Nandun sa punta ng mall, kumain doon, isang pamilya, hawak-hawak kami, pray. Mga corny,
Mga ganun. Ang corny. Ang corny. Okay lang ba sa iyo? Fantastic. Mahala sila. Tayo tao, marunong tayo mag-pray. Yung mga hindi marunong mag-pray, baka manok, baboy, hindi marunong mag-pray yun eh. Mga hayop, hindi sila marunong mag-pray. Yung tao, marunong mag-pray dapat. Kasi ginawa sila sa wangis ng Diyos. Kaya marunong silang magpasalamat. Yun ang sagot niya. Ba't kayo nagpe-pray? Tao kami. Ginawa kami sa wangis ng Diyos. Kaya marunong kami magpasalamat. Kailangan meron kang kumpiyansa dahil anak ka ng Diyos, kapatid. Okay, remember that Christ did not sin ever in His entire life. So these troubles, these hardships were not consequences of sins. Because Jesus never sinned, but results of Him being steadfast in carrying out the plans and purposes of God in His life. So it is the kind of suffering. Ano yung mamanahin natin? Anong klaseng sufferings? It is the kind of sufferings brought about by our firmly standing with our faith in Christ, with our faith in His Word, in the Gospel. Makikita natin yon, the same sufferings, the same troubles na nababasa natin kay Paul, disciple of Jesus Christ, yung mga prophets sa Old Testament, bakit sila hinati sa gitna? Bakit sila bakit sila pinagpapatay? Bakit sila pinasok sa apoy? Bakit dinala sila sa lion's den? Bakit? Kasi naninindigan sila sa pananampalataya. Tayo ba, mga kapatid? Nakakaranas ba tayo ng sufferings kagaya ng mga naranasan ng mga propeta, ng mga disipulo ni Jesus Christ, ng mga naranasan ni Jesus Christ? O hindi? Kung hindi natin minamana the same suffering na naranasan ng Panginoon sa Kristo, sino pa? Sino tayo? Anong mamanahin natin sa eternity kung hindi tayo naging ka-share, kabahagi ng mga sufferings na dinanas ni Jesus Christ? Marami pa, mga kapatid. Aaralin natin sa susunod. Papurihan natin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y pasalamat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O manaming dakila. Tunay ngang tapat ka sa amin, hindi ka nagkukulang. Sapat ang iyong biyaya. Hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinababayaan. Nariyan ka, nakikialam sa aming buhay, nangungulit sa amin, hanggang sa matutunan namin, aming Ama, ang makipot na daan papunta sa iyo. Ama, ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Patuloy mo po kaming turuan. Patuloy mo po kaming isaayo. Patuloy mong bigyan ng desire at interest ang aming mga puso at isipan, Lord God, na makilala ka pa ng lubusan. Malaman pa ang iyong karunungan. Ama, kaawaan mo po kami. Patuloy mo kaming kaawaan upang maganap ang kabuuan ng iyong pong plano na kaligtasan para sa amin. Masalamat po. Tinataas po namin ang lahat ng ito, pagpupuri, pagtataasan, ang pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, and amen.